Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. And this is Ballpoint Man mga pre. Ayan Yeah. Meron na naman tayong Panibagong. mainit-init na topic ngayon. Sino kaya itong tagapagtanggol na to? Kasi ganito, to be honest with you mga minamahal, nakakalungkot yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Kasi 'di ba, kakatapos pa nga lang ng bagyo sa Cebu, meron na naman panibagong bagyo. So, ang expect ko talaga na kahit papaano, tutulong ng konti itong si Vice President Sara Duterte. Yung sa Bagyong Tino talagang ina-expect ko na tutulong siya. Pero alam nyo ba kung ano yung ginawa niya? Habang nasasalanta ng bagyo ang mamamayang Pilipino, naglamyerda ang ating Vice Presidente. Which is, yan po yung kinagagalit ng aking puso. Kasi as a public servant, you are meant to serve the public. Hindi ka sinuswelduhan ng taong bayan para gumala. Sa panahon na mas kailangan ka namin, sabi pa nga nila ni Robredo noon, ang totoong public servant nagpapakita in the difficult times and in the difficult moments. So bakit itong si Vice President Sara Duterte, pakita natin sa inyo, itong post na to, deleted na to. Yan o. Deleted na yan mga minamahal. Yan post na yan. Yan. Pero ito alam nyo ba, itong mga Duterte, magugulat ka talaga. Sa panahon na may baha, may bagyo, wala po sila. Hindi nagpapakita. Kung wala sa dahig, nagpa-party. Diba? Oo. Naalala din ninyo yung bagyong Karina. 'Di ba? Si Sara Duterte pumunta sa sa concert ni Taylor Swift. Naalala mo 'yon? 'Di ba? Yung bagyong Karina, last year 'yun. Binabagyo yung Metro Manila. Bagyong Karina, sobrang lakas. Wala namang masyadong madaming namatay, pero madaming nasalanta. Pero yung ginawa ni Sara Duterte, mas inuna niya pang manood ng concert sa ibang bansa kesa naunahin ang mamamayang Pilipino. Hindi lang po yan niya once na ginawa. Twice na ito. Pangalawa na ito. Pero ito yung matindi. Binura yung post. So, ibig sabihin, guilty ka. Nabisto Diba? Guilty ka. Oo. Sabi nga dito sa balita, basahin natin Nabisto sa isang resort habang binabagyo ang Visayas, binura na ang post. So, nabisto ng mga netizen ang bawat post ng OVP page na halos puro recycled lamang. Alam niyo yung recycled? Yung dating na post, tapos ni-repost muli para sabihin na kunyari tumulong. Pero ang totoo, matagal na yun na pagtulong, inulit na naman nilang i-post para sabihin na tumutulong, gumagawa, kumikilos ang ating Vice Presidente. So, sabi pa dito, at hindi bago. Nabisto ng iilan ng Vice Presidente wala sa opisina, wala sa Cebu, kundi nahuli na nasa isang resort sa Doña Coleng Island Resort. And itong post na to ay burado. So, what does it mean? Guilty ba? Guilty, di ba? Si Sara Duterte. Alam mo, itong ating Vice President, pinaglululoko na lang po yung mga Pilipino. Uy, totoo. Di ba? Ginagago po nitong Vice President yung mga Pilipino. Uy, totoo. Hindi ko nga maintindihan bakit ito pinagtatanggol ng mga DDS na kayo, mga DDS kayo, binahadi naman kayo, di ba? Oo. Si Sara Duterte, nung nakita nyo, nagpa-resort lang, anong naramdaman nyo? Happy pa rin kayo? Parang feeling ko walang walang pinipili talaga yung mga DDS kahit mali yung ginawa ng kanilang patron, ng kanilang poon, wala silang pakialam kasi yung pagsuporta nila sobrang diehard na, sobrang fanatiko na sila, which is yan dapat yung iniiwasan natin, yung pagiging panatiko or yung fanaticism. Kasi once na maging panatiko ka sa isang politiko, wala ka nang makikitang mali na ginagawa sa kanya kasi lahat ng tingin mo tama. Kahit sinasabi yung pinagbantaan niya, si PBBM, para sa'yo, tama pa din yun. Diba? Kasi, tama lang din naman yun kasi ganito, ganyan. Diba, mga minamahal? So, sobrang mali, sobrang nakakapikon. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko nung nakita ko tong post na to. Pero isa lang yung nasa isip ko. Ganito ba talaga ang Vice Presidente? Kung hindi niya sinisiraan ng ating pamahalang gobyerno, hindi tumutulong
sa pamahalaan kay PBBM. So hindi ko nga alam eh. Meron pa yung ano noon, may bagyo dito sa Manila yata yun. Oo. Tapos nandun siya sa Visayas, nag-attend ng kasal. Oo, sa Cebu. Oo, kasal Cebu. din. Oo. Diba? Natandaan ko, nakalimutan ko na naman kung anong bagyo yun. Ang daming beses nang ginawa ni Vice President Sara Duterte yun. Yung every time na merong sakuna, mas pinipili ni VP na lumipad ng bansa, manood ng concert, mag-party, maglamyerda. Yan ba yung totoong public servant? Pero eto pa, di umano. Oo. Diba? Ito'y konektado rin dyan. Oo. Pagkatapos nila mag-party-party dyan, di umano nagpunta ng Dahig. Ay mo. Oo. Di ba si Baste nandun? Habang binabaha yung Davao, si Baste nag-party-party rin sa Dahig. Oo. Di ba? So, ano yun? Dapat nga, pagkatapos nyo mag-party-party sana dyan, balik kayo kung saan yung may baha, tumulong kayo. Actually, kung ako yung vice president, kahit sabihin pa natin na nandun ako sa ibang bansa, syempre may office of the vice president naman, 'di ba? May opisina. Bakit hindi mo yung mga tauhan mo ang pakilusin mo, utusan mo na on time ganito ganyan, uuwi ako agad habang wala pa ako sa Pinas, ganito yung gawin nyo. Or 'di ba nakikita naman ninyo na mayroong paparating na bagyo, malayo pa sa Philippine Area of Responsibility, papasok pa lang. Dapat nakapag-prepared na. Pero ito yung masakit. Lumang post na pala ito, tapos ni-re-upload pa sa panahon ng may bagyo. Yun na nga yung pangit Tinatarantado po tayo niyan, mga pre. Oo, yan yung pangit, yung harap-harapan na nagsisinungaling sa atin. 'Di ba? Kita ninyo, niloloko na nga kayo tapos okay lang sa inyo. Yan ba yung gusto nyong maging presidente? What if kunyari maging presidente yan? Tapos nandun sa ibang bansa, binabagyo tayo, nag-post lang na kunyari tumulong. Tapos yung mga nandun sa area na yun, wala naman palang natanggap na tulong. Ano yung makaramdaman ninyo? Syempre, 'di ba, mapipikon. Unahin muna yung bansa Oo. bago yung pamilya. Ganun kasi yun pag tumatakbo kayo, public servant ka tingnan nyo, Pulong, Baste, Ganun Sara sila. Duterte, wala po silang pakialam sa bansa. Magkakaparehas. Travel lang po sila. Oo, diba? magkakapares lang sila ng mga pag-uugali, which is, yan po yung iniiwasan natin, yung parang spoiled brat, parang may tililing na pag-uugali, yan po yung iniiwasan natin. Matandang. Oo, hindi natin alam kung ano. Matandang bobo, ganun. Oo. Aray mo. Di ba mga minamahal? Hindi naman sa inasabi nating matandang bobo siya, hindi. Bobo! Oo, diba? B-O-B-O. Kasi to be honest with you guys, kung public servant ka, syempre sabi ko nga sa inyo, yung kanang kamay mo ay talagang tutok sa bansa. Kasi you are meant to serve the public, 'di ba? Pero kung yung ginagawa mo is gusto mo lang manalo, matuloy lang yung negosyo ninyo, hindi public servant yung tawag doon. By the way, nasaan ka yung bagyo sa Cebu? 'Di ba? Hindi ka makita. Oh, anong ginagawa mo? Nasaan ka? Hinahanap ka, hindi porket may presidente tayo, hindi porket kaya ni PBBM, si PBBM na lang aasahan mo. Sa totoo lang, mga pre, kawawa po ating Pangulo. Bakit? Every time na may bagyo, siya po yung nag-iisip, di ba? Nagtatrabaho. Aerial inspection. Dapat nandun sana si Sara, bumaback up ba? Di ba? Oo. Kasi vice president ka. Hindi ka pinapasahuran ng taong bayan para lang mag-party-party, mag-travel, di ba? Kaso ano pa bang magagawa natin, pre? Sa 20 pesos nga na bigas, sabi nga ni Sara Duterte, kaya naman talagang pababain ang presyo ng bigas na 20. Hindi ko lang sasabihin kasi galit ako sa ating presidente. Tingnan nyo. Diba? Tama ba yun? Ano talaga medyo may tililing na po. Meron nga Vice President. Meron nga. Matandang ano talaga. Ay, matandang. kaya nga 'di ba ang sinasabi ko sa inyo, hindi deserve ng Pilipino na swelduhan ng ganyang kalaking tax. Itong si Sara Duterte, tas yung ginagawa niyang trabaho is hindi naman accurate, hindi naman akma sa mga serbisyo na dapat na nare-receive ng mamamayang Pilipino. Itong mga post na deleted na to, guilty ba? Guilty, syempre. Halata Guilty, kasi hindi mo naman buburahin yon kung hindi ka pinag-fiestahan sa social media. Oo. Eto pa. Nung pinost nila yung larawan na yon, proud pa sila. Oo, diba? tuwa pa. May bagyo doon, may baha doon, sila proud, masaya. Oo, diba? Tama ba yun? Pinakita pa talaga, pinamukha pa sa atin
na masaya sila. Oo, na dapat sana nakikisimpatya ka sa mga nasalanta ng bagyo, di ba? Pero ano yung ginawa mo? Mas parang nag-iinis ka, nang pipikon pa. Di ba? Which is hindi naman dapat ganun yung ginagawa ng isang vice-presidente. Dapat nakikisang-ayon ka sa nararamdaman ng kapwa mo Pilipino. Kasi, di ba, Cebuano, dyan, nanalo ka dyan, tapos ano yung ginagawa mo? Di ba? So, yan po, mga minamahal. Anyway, tayo po ay magpapaalam na. At sundan nyo kami sa aming next video, ha? Huwag nyo kaming iiwan. Sobrang mahal ng upload dito sa YouTube, dito sa bansang to. Kaya manood kayo. Ayan na, maraming salamat po mga pre. Basta ate ng West Philippine Sea. Ayun. Suportahan po natin na Mima Alicia mga pre. Ayan, subscribe po natin. Yeah, ballpoint man. Maraming salamat po. Abangan niyo po yung mga susunod natin video na talagang mainit-init po na balita yung ating itatopic mga pre. Yeah. Ayan, so maraming salamat. Ingat po lahat. Yeah, bye-bye.